Good morning! And I'm here again, Mami Ria. Welcome back to my channel! Woo! And I just want to say something insight from the Bible, from the Lord, by Pastor Freddy De Vega. At ang tatakal up natin ay tungkol sa Philippians 2 verse 1 to 16. Always choose to obey God, sabi rito. So, Philippians pala, itong mga taga-Pilipos na to, are so obedient. So, masunurin talaga itong mga taong ito. Nasa isang church sa Philippians. So, obey God's will so that you will be obedient. Yun nga. So, if you want to enjoy the blessings of God, kung gusto nyong masabor lahat ng pagpapala ng Diyos sa buhay nyo, the key to this is obedience. So, always choose to obey. Kahit saan man tayong dalin ng Diyos, kahit anong gawin natin, kahit anong pagdidesisyon natin, pag nagdidesisyon tayo, lagi nating isipin na lagi tayong mas sumunod sa Diyos. Ang pagsunod dapat, may masayang puso. So, ganun, guys. So, we must choose to obey with cheerful and happy heart. Okay? To show that you believe God, trust, and obey. Woo! Hallelujah! Lagi nating pipiliin dapat na sumunod sa Panginoong Diyos. Hallelujah! Woo! So, merong mga iba't ibang klase ng obedience na kailangan gawin natin. So, merong isang cooperative obedience at merong Christ-like obedience. So, kailangan lahat to meron tayo. So, ang cooperative obedience, kailangan may isang kaisipan at puso tayong mga Kristiyano o tayong mga Church of God. Tayo ang simbahan ng Diyos tayong mga anak ng Diyos dito sa lupa. Obedience must be in harmonious manner. So we, the Church of God, according to Philippians 2:1 to 4, we have to have one mind, one heart that we should have as the Church of God, as the body of Christ. So, merong importance lahat ng Kristiyano bilang church ni God at meron tayong gagawin sa isang ministry natin sa loob ng church na sama-sama na merong one spirit at one heart, kailangan maganda dapat ang relasyon natin sa isa't isa. Yun. Magmahalan tayo as body of Christ. So we will learn to appreciate one another. If we have one heart and one spirit, with no competition. Kung meron competition naman, with friendly competition. So, hindi masakit, hindi masama. So, hindi kasalanan ng gagawing competition. So, we have to have Christ-like obedience. So, kailangan humble tayo and we obey with humility. Huwag tayo maging magpa-importante o huwag tayong mayabang. Kailangan para tayong servant, tulad ng Panginoong Jesus, nung pumunta siya dito sa lupa, pinaglingkuran niya ang mga tao. Tayo dapat ganoon din sa paglilingkod natin sa Diyos. Para tayong servants, para tayong alipin. Parang ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin ko minsan ako'y manhid. Parang hindi natin kayang gumawa ng masama dahil alipin na tayo ng katwiran, alipin na tayo ng righteousness. Woo! Hallelujah! So that's it, guys. Yun lang for now. Yun lang ang masasabi ko. Always choose to obey God sa lahat ng bagay na pinagdidesisyon na natin. Kung mamimili tayo, kung good or evil, good pa rin. Kung bad or good, good pa rin. Kung masama or mabuti, mabuti pa rin ang pipiliin natin. Kung pipili tayo ng damit, yung maayos o yung makakapagyabang tayo, wag ganun. So, dapat yung maayos. Yon na damit. So, kung bibili tayo ng mga bagay na gusto natin, dapat yung sinasanggunin natin ang kalooban ng Diyos.
So, pipili tayo ng mga produkto na tinatangkilik natin para to love others. Yun lang ang magandang motibo para sa lahat, di ba? Okay? So, that's it for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. See you next time. Bye for everyone. And happy weekend! Hindi pa pala weekend ngayon. Monday, Tuesday pa lang pala. So, next time, magkita-kita tayo, guys. And advance Merry Christmas and a Happy New Year to all. Past Halloween na. Bye, everyone!